Alright, so to, good day mga bossing. May gusto lang ko i-share sa inyo mga sir. Ito regarding sa mga nagpapalit ng mga aftermarket na ano, na water pump. Kita nyo ang laki, di ba? Oh, kita nyo LCC oh. Boom! Ang laki. Yan, so mga aftermarket. Yan, so mga MTRT, RS8, ito Racing Monkey. Ano pa bang mga brand na meron nito? Hindi ko lang sure kung si JBT kung meron eh. Yan, sa mga aftermarket na ano, na mga water pump. Yan. So, ang issue nito mga to, katagalan, mga sir, mga bossing, nagli-leak yan, mabilis mag-leak. Yan. So, bakit nagli-leak? Ito yung naghahalo yung coolant tsaka langis na tinatawag. So, swerte nang umabot ng ano, siguro mga isang taon, 2 years, mga ganun. Ang katulad dito, ibang brand to. Not to mention na lang yung brand, pero kulay blue siya. Ayan. Yan, aftermarket. Makita yung pag aftermarket may kulay. Pag genuine, ang kulay niya ganito lang. As in, pure alloy lang yung kulay niya. Yan. Tsaka ito makapal. Kasi nga, kaya ito yung mga tinatawag na racing water pump. Kasi nga, malalaki na yung kanyang ano, LC. Yeah, so ang issue ng mga ganito, mabilis tumagas yan. Bakit? Kung tanong nyo bakit? Bakit pops? Bakit tumatagas? Bakit naglilik? Kasi, yung ginamit dito na seal, ito yung tinatawag na water seal. Yan, kung mapapansin nyo, ito mga ano lang kasi ito, yung mga replacement seal. Sabihin, mga class A na seal. Yan. Kumpara sa mga genuine parts ng Yamaha. Ayan, katulad nito. Genuine parts. Genuine water seal. Yan, yung mga ganito naman, syempre, eventually, naglilik din naman yung mga ganito, yung original. Pero matagal, hindi mabilis. Baka ilang years muna siguro, mga about, mga 3, 4, ganun, 3 to 5 years, bago mag-leak. Hindi may iwasan. Lahat ng mga water, basta lahat ng mga may cooling system, mga water cooled, may mga radiator, na mga unit, lalo sa mga Yamaha, sa Honda meron din. Pero pinakamabilis ma-prone sa mga leak sa Yamaha sa ganito. Pero yun nga, sabi ko nga, years naman yung tinatagal, matagal. Yan. Para yung mga aftermarket na katulad nito, mas mabilis mag-leak to. Yan. So, kung gusto niyo mag-upgrade ng ano, ng water pump, kasi nga mas malakas, so ito yung tinatawag ng mga racing water pump yan eh. Pang racing yan. Mas malakas yung higop niya ng ano, kumbaga yung circulation ng coolant ng tubig, yung coolant, circulation niya sa ating cooling system mas mabilis. Yun yung ibig sabihin nun. Kasi nga, sa laki ba naman ng hélice niya, no? Sa laki nito. Kapal, di ba? Yung stock na impeller, tinatawag. Kalahati lang size nito. Yung pins, ito yung pins, kalahati lang. Yung original. Yan. So ito, pwede nyo gawin dito para tumibay yung, kung magkakabit kayo, pwede nyo gawin, palitan nyo ng genuine na water seal. Yan. So, kung tinatanong nyo, kung pwede ba, o parehas ba yung size? Yes, mga bossing, parehas yung size, sinukat na natin. Magkasing size sila, pati yung butas, yan. Kaya rin mabilis mag-leak to kasi nga itong aftermarket, mabilisan, luwag. O, kita nyo. Maluwag na siya. Kumbaga, sobrang luwag niya. Yan. Sobrang luwag niya. Yan. Kaya, nag-leak na siya. Yan nga. So, kung gusto niyo mag-upgrade ng water pump, itong brand lang to Hindi ko lang sure sa iba pang brand. Yung sa MTRT, sa RS8, kung same lang ng seal, ng genuine ng Yamaha. Yan. Pero ito kasing brand na to, kulay blue. Yan. Yan. Ano to? Sabihin na nga natin para may idea kayo. Racing Monkey to. Yan o. Racing Monkey. Yan. So, pwede nyo palitan ng original na water seal from Yamaha. Yan. Para mas tumagal, mas sumaba pa yung lifespan kumpara dito sa aftermarket o yung class A na water seal. Ito kasi yung kasama dito. Ito kasi yung nakakabit dyan, kasama niya. Ayan. Siyempre, aftermarket na water pump, aftermarket din na water seal yung nakakabit dyan. Hindi genuine na water seal. Siyempre, hindi naman sila gagamit ng genuine na water seal. Siyempre, mas mahal kasi ito kumpara dito. Yan.
Yun lang, so, ito lang, share ko lang sa inyo mga bossing. Kung ano yung pwedeng gamitin. Yan. Tsaka yung pag nagbabaklas kayo, so ito lang yung turo ko sa inyo, yung mga ginagamit ko lang. Ito lang. So pagbabaklas, ito lang. Kung meron kayong ganito, ito nakakabili kayo sa hardware nito, nakakabili ito. Ito yung ginagamit ko. Ano to, yung mga pangkabit sa mga sayer. Yung binabala sa barena to, tapos ito yung ginalagay yung mga screw. Ito makakabili kayo ito sa hardware. Ito naman yung mga ganito ko, ito mga ano to, bola. Tinanggal ko lang yung mga plastic. Ito yung gitna eh. Kung di ako nagkakamali sa ano to, sa stock ng Yamaha. Yan, tapos konting washer. Yan, ito yung ginagamit ko pantulak. Dito sa demi ko lang ng konti mabilisan lang. Yan, ganyan siya. Tapos lalagyan mo ng washer. Yan. Tapos ito yung for example nakakabit doon sa water pump. Ito yung tutulak palabas. Yan. Yan, ito yung tutulak dito. So, pag ano ng position niya, ganyan. Ganito. For example lang ganyan siya. Pero nasa loob to nasa kabila. So, itutulak mo palabas. So, gagamit ka ng vice gato. Ito. Ito yung ginagamit ko lang diyan. Tawag dito, vice gato. Yan. So, ito yung gagamitin mo para matanggal dun sa housing. Yan. So pagkakabit naman, madali na yung pagbabalik. Pagbabalik niya, nilalagay lang naman dito yan. Ayan. Tapos gagamit lang kayo ng ito, 19mm na socket. Ayan. Tapos, yun nga, sasalang nyo lang dito pag ganito. Ayan. Ganyan naman yung position niya. Ayan. Ayan. Alam ko mayroon akong tutorial nito yung installation. Check nyo na lang dito sa YouTube channel natin mga sir. Alam ko mayroon na ako sineryata nito. Ayan. Yun lang. Hindi nyo na kailangan pandalhin sa machine shop. Kasi ganun din naman. Siyempre sa machine shop may bayad. Mapapagod lang nga lang kayo. Siyempre pupunta pa kayo ng machine shop. So kung may ganito naman kayo mga gamit, yan. To basic tools lang. Yan. Sa removal, kailangan nyo na malaki. Ito. Kasi ito yan ilalagay mo yan dito sa likod. Yan. Kita nyo, di ba? Pasok. Sakto, di ba? From sa likod, yan. Ito yung itutulak. Yan. For example, ayan nga, dito nga itutulak yung yung seal papasok dito. Ayan, pag ganun. Ayan. So pag tinulak nyo, halimbawa natanggal na, dun papasok yun. Ayan. So dito papasok sa socket na to. Kaya meron siyang pangontra. Ayan, tinatawag. Yung ganyan yan. Ganyan yung pasok niyan dito. Okay. So, binigyan ko lang ng idea pag magbabaklas. Ayan, ganyan siya. Okay. Pawak ka muna ako. Saglit pa. Hindi, wag na ha. Hindi, wag na. Ay yan. Yan. So ganun lang. Kasi wag nyong pepersahin baga ito. Ikakalang nyo dito. Pwede naman kaso alam baka magasgasan. Magasgasan tong part ng water pump, masisira. So kailangan merong tinatawag na ito yung socket. Yan, pangontra. Para ito yung tutukod dito. Yan. Yan. Ito yung pagbaklas. Sa installation naman, yun nga, sa installation, ganun naman. Sorry maingay. Installation, gano'n, nalagay nyo lang to dito. Nalagay nyo dyan. Tapos, gagamit lang din kayo ng socket na 19. Yan. Tapos, sasalang nyo dito, ganyan. Alright. Tapos, saka nyo pipihitin yun. Pag pinihit nyo na to, iipitin ng gato, papasok na yun doon sa pinaka housing. Yan. Sila, so, binigyan ko lang kayo ng short, short tips. Baga, paano magkabit. Yan. Pero ang pinaka ko nito, pwede yung pinaka main purpose natin dito. Yun nga, i-share ko sa inyo na pwede kayong magpalit ng genuine na water seal dito sa aftermarket na water pump. Yan. Yan. Para magtagal. Yan. Kung halimbawa, magpapalit na kayo, papalitan nyo na agad. Halimbawa, gusto nyo magpalit ng racing water pump, papalitan nyo na agad ng original na water seal para tumagal yung buhay. Kasi pag ito talaga, mabilis lang to. Baka wala pang isang taon to, bumigay na agad yan. Yan. Yun lang. So I hope meron kayo kahit paano may natutunan kayo dito sa share natin na idea regarding nga dito sa mga racing water pump na aftermarket. O yan. Yun lang. Mga sir, ito si Doc Arman sa Moto House. At God bless sa atin lahat. Ride safe. Bye-bye.